First up guys, we're here sa Ananuri Fortress Complex. May mga snow pa dito. May diyang picture lang ni Mother Mary sa area na kung saan tinatawag na Godauri Viewpoint. Tapos alam nyo ba, ginawa yun noong 1985. Pero hello guys! I'm back again with another vlog at ngayon po ang ating second full day dito sa Georgia at now tayo po ay magde-dater niya from Tbilisi going to Kazbegi, Godauri, and Zin Valley na kung saan binook natin via Klook. So yung link ilalagay ko sa ibaba if ever kung gusto nyo i-book. Andyan na yan. Then pwede nyo nang gamitin yung code ko para mas maka-discount kayo. Okay? So ito po, ang call time nito is 9:15 AM at ang meet up nito ay sa Shota, Rustaveli Avenue 25 sa Opera House doon yung pinaka-meeting point. And now, nag-book tayo ng Bolt. Ayan, padating na nga yung Bolt natin. Ayan, dumating na siya. So, mabayaran natin is 4.40 gel. Tara, labas na tayo. Ay, wala. Ayan. 4.40 gel. Pasan ba siya? Toyota Prius 5J. Pasan? Okay, let's go! Ito po ang itsura ng ating kapaligiran. Again, huwag kayong matatakot. Ganyan talaga. Dito talagang common yung mga mga painting, street art sa gilid. So, binaba na tayo dito sa Opera House. Ayan, nakikita nyo behind me. Nahilo ko agad dun sa pagdadrive guys ng boat. Like, parang gaganon-ganon, no? Nakikita nyo, na-imagine nyo. Muna tayo sa side na to. Wala man lang katao-tao. But ang call time kasi guys, 9:50, napakaaga natin dumating. Okay, so now po, gusto ko pong i-share sa inyo itinerary natin dito sa tour na to. So, 9:15 yung meet up point dito sa area na to. Then, ang unang pupuntahan is ang Zin Valley Water Reservoir, Aragvi, Ananuri Fortress Complex, Godauri Viewpoint, and yung Stepans Minda. So, ito po, ano po to, Kazbegi. Ito yon. Ngayon, yun ang tawag, pero before Kazbegi, at mas kilala siya sa Kazbegi na tawag. Tapos, Gergeti o Gergeti Trinity Church, then lunch, tapos after nun, 20:15 or 8:15 PM ay pabalik na tayo dito sa ating area. Diba? Medyo matagal, talagang whole day talaga tong tour na to, kaya kailangan ng maraming energy. Diyos ko, tignan nyo kung gano'n naman kalaki yung aso na to. Grabe. Meet up point guys ay dito sa harapan ng Opera House. Ayan. Pero parang wala pa akong nararamdamang presensya ng tour guide dito. Ganito yung itsura ng Opera House nila. Grabe, pati Opera House nila merong vandal, oh. Diba? Lahat talaga ng area dito. Okay, so dito pala siya. Wala kasing hawak na flag eh. Yung mismong tour guide. Buti na lang minessage natin yung Klook support. Kaya sinabing ganun na dito daw tayo. So guys, nakatulog ako sa daan. Actually, tulog ako sa pinakadaan. And andito kami ngayon sa first stop. Ano siya? Mga pasalubong nabilihan, tapos doon may kainan doon. And meron yung dito toilet, WC. 1 dyan lang bayad. So nakaihi na tayo guys. And ito yung mga makikita nyo dito. Mga bilihan ng jacket kasi ang lamig dito eh. Tapos yan. Oh, andito pala yung view. Grabe, ganda. Tulog kasi ko kanina eh, nung ini-explain. Yan. Ayan, galing oh. Kape. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan in person. Ganda. Ito, potato tornado. Naalala ko talaga sa river. Ay, nakakatuwa naman dito. Tignan nyo. Ganyan yung ano. First up guys, we're here sa Ananuri Fortress Complex. So ayan guys, binigyan tayo ng oras ng tour guide natin para mag-explore dito sa area. Like 30 minutes lang. Tignan nyo kung gaano kaganda dito. Parang cherry blossom yun pero hindi. Color white. Kapag pupunta kayo dito, may dress code. Ayan. So this one is located on the river which is yung Aragvi River. Nakikita nyo yan. Tapos napakadaming mga course dito. So this castle complex guys, ginawa to noong 16th to 17th century. And also, gusto ko lang i-share sa inyo. Nakikita nyo to. Ito. Yan. Yung tower dyan. Noon, yung mga tao ay binurn dyan ng buhay. Yun yung in-explain ng tour guide sa atin. So, before daw, kasi may open yan eh. Ito, kita nyo to? May open dyan. So, ang ginawa, habang andun yung mga tao,
is binato siya ng parang mga kahoy para dun sa tuktok. Then, sinindihan, niliyaban to. Kaya namatay ng buhay yung mga nandyan. I mean, sinunog sila ng buhay. Yung inside guys, nasa likod ko ay church siya. Bawal mag-video eh. So, a sign of respect. Hindi ko na sa inyo papakita. But if ever, papakita ko dito yung screenshot sa screen kung ano yung makikita sa loob. And may misa ongoing dun sa loob. Sa likod, merong view na ganito. Alam nyo, to be honest, kasi syempre iba't ibang tour naman yung napuntahan natin, di ba? So I think this tour, hindi ito para sa lahat. Alam nyo yun. Kasi parang ano siya eh, parang ang pupuntahan natin dito mga church, ang pupuntahan natin dito mga water reservoir, ganyan. So, if ever kung hindi po kayo mahilig sa ganun, I think pwedeng dun kayo sa Tbilisi na lang magpunta, ganun. Kasi ngayon pa lang disclaimer ko na dahil naaalala ko nung naglaw tayo, saka nung nag-Kyrgyzstan tayo, may mga nagsasabi guys na ba't daw ganon, pinuntahan pa yung ganon. So iba-iba po talaga ng trip ang bawat tao, okay? So ito, mga ganito yung makikita nyo. Maganda siya, nagagandahan ako sa kanya at gusto ko mag-picture-picture vibe, ganon. Tapos alam nyo, based dun sa tour guide natin guys, dito pala, mayroong tradisyon yung mga tao dito before. Like, parang kapag for example, isang pamilya kayo, tapos nagkamaling pinatch ng someone yung isa. Kunyari, harassment, ganon. So, yung man of the family ang gagawin, magre-revenge siya dahil sa pagkakatouch na parang harassment dun sa babaeng part ng family. So, parang, alam niyo yung ano, eye for an eye na kasabihan, ear for an ear, mga ganon. Pero doon, kailangan nila kumuha ng dugo para ipaghigante ang pamilyang member of the family nila. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Dito guys, yun, yung sinunog ng buhay yung mga tao. White cherry blossom. Okay, hindi yan cherry blossom Ganun lang gusto kong sabihin. Ayun na naman yung aso. Pero alam nyo, okay din dito ang tataba ng aso. Yan, dyan may honey, may pomegranate, may orange, popcorn. Yan to, lighter. Kutsilyo. Ito yung sa pang coffee, Okay guys, next stop, andito ngayon tayo sa honey tasting area. And iba't ibang klaseng honey daw kasi ang meron dito sa Georgia. At gusto ko lang din sabihin sa inyo, ako nakalimutan ko kasing i-take. Ever kung i-take nyo itong tour na ito, mag-bonamin po kayo kasi guys, zigzag levels ulit yung daan. And nandito tayo ngayon sa mountain part na kung saan may snow. So ito daw honey na to guys, galing sa Georgia pero iba't ibang parte ng Georgia yan. Tignan niyo iba't ibang kulay. Okay guys, for the first, it's gonna show you how you check real honey or fake it. For the first, every time, real honey have only one line. It's not stopping. You understand? Any other country, the first like sign that the honey is real, it should be coming in line like he showed you. Now he's adding the water. With as you know, honey is the genetical material of the bees, like right? What it is inside? It's the honeycomb. From acacia though. Flowers and every time, this one's so good for small babies because it's many allergic honey. And in Georgian region, women and girls make face mask. Tikman natin. Sarap. Tamis. Tumikip ulit tayo, nagugutom ako eh. Yeah. Mas masarap yung panini. Pasha, facial. Ito parang medyo mapait. Nice persimmon honey naman na yan. Persimmon honey naman. Iba-iba talaga siya lasa, nakakatuwa. Mas okay pa rin ako sa number 1. Mapait yung number 2. Tapos ito, medyo flowery na fruity. Ito daw, raspberry honey naman yan. Ito. Ano siya? Raspberry honey.
Tikman natin. Ito yung last na papatikim. May pagkalasang prutas. Mas gusto ko guys yung una, which is yung acacia. Acacia? Pero acacia tawag na Parang, ang gandang klaseng experience guys nito. Yung titikim kayo ng iba't ibang klaseng honey. Kaya lang ang mahal nila binebenta, 100 gel, 200 gel yung honey. So, parang ngayon, parang feeling ko, mas na-open ako sa pagkain ng honey. Siguro pag uwi sa Pilipinas, bibili na lang ako sa supermarket sa atin, di ba? I know na mas high quality, I think yun dito, or sa ibang party sa Pilipinas, mas high quality. Pero parang, alam niyo yun, parang na-open yung pagustuhan ko sa honey. Kasi usually parang tingin ko kasi parang medyo same taste lang naman sila ng maple syrup. Pero magkaiba. Alam mo yun? Yung parang ako kasi, sa akin lang naman na parang feeling ko magkamukha. Pero yun, tignan nyo, may mga snow pa dito. Actually guys, malamig eh. Malamig. Pero since mahilig tayo sa malamig, kinakaya natin. At kaya natin. Pero if ever kapag pupunta kayo dito, ng April 1st week, malamig pa po dito sa Georgia. Okay, so guys, nagbayad tayo dito sa SUV ng 20 gel. Papunta dun sa church sa itaas. Tingnan nyo. Ganda ng view dito, no? Okay guys, andito kayo tayo sa Gargetti Trinity Church. And alam nyo, hindi namin na-expect na mag-i-snow. Tingnan nyo. Guys, hindi ko ini-expect na mag-i-snow dito. Kasi sabi din sa Google, ay bihira na lang mag-snow kapag ka-April. At sabi din ng tour guide natin na super liit lang daw ng chance na mag-snow every time kapag ka-April. Pero tingnan nyo, nag-i-snow ngayon guys. Hindi tayo nakapag-snow na doon. Oh my God! Pero I think, thank you Lord I know, regalo mo to sa akin. Grabe, nakakatuwa. Pero buti na guys, isipin nyo, naka long sleeve lang tayo, wala tayong heat tech, wala tayong thermal na nasa loob. Ang lamig! Grabe guys, tignan nyo. Buti na lang may dala akong ganito kahit pa paano. Ano tayo, in case of emergency, nasa bag. Tingnan nyo, andito din sila. Yung iba kasi naka-t-shirt lang. Buti tayo naka-long sleeve. Alam nyo, parang may vest na, tapos naka-t-shirt lang sila. Ganun na. Hindi ko tuloy ina-expect to. Nakakatawang klaseng experience, to be honest. And hindi tayo makalabas na sa church kasi napakahangin. Napakalamig. Parang yung sa ilong ko na bumbon. No, gusto ko lang kayo bigyan ng fun fact about dito sa Gargetti Trinity Church. Ito po ay may taas na 2,700 plus above sea level na elevation. Guys, ginawa ito ng 14th century and napakaganda niya. Ito usually yung mga nakikita ko kung nanonood ako ng mga vlogs. Kaya lang mas maganda dito if ever kung meron kayong drone. Kasi sa mga napapanood kong vlog naka-drone. Kaya lang tayo, wala kasi tayong ganun. Ganda yun. Kaya lang hindi pwede. Nakasara siya eh. Guys, ang mismong church na yan, sinisymbolize niya is yung faith and endurance of Georgian people. And alam nyo, hindi po yan Roman Catholic Church siya. Orthodox. Usually ganun eh. Kahit doon sa Kazakhstan na napunta tayo, Orthodox din yung church na puntahan natin doon maganda. Ito ko muna sa inyo. Ito yung itsura dito guys. So wala siyang papasukan, di ba? May diyang picture lang ni Mother Mary. And I think ni Jesus, no? Tapos ito po mismo church na to, located sa Hazbegi. O yung sinabi ko sa inyo sa intro na parang iba po ang niya, which is yung letter S ang haba eh. Nabubulol ako kapag binabanggit ko. Tapos ilalagay ko din dito yung screenshot sa Google Maps na guys, boundary levels na siya. Like ito, konting-konti na lang, konting tawid na lang, wala na siguro 40 kilometers or what. Mas nasa Russia na tayo, diba? Ganun na malapit sa Russia. Pasok ulit tayo. Pasok, ay may aso. Iba nga naman, nilalamig ka na, may aso pa dito. Tapos
alam nyo ba, yung mismo Trinity Church na yan, noon ay ginagamit yan na taguan ng mga sacred religious artifacts. But now, I think siguro meron po sa loob. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi natin pwedeng mapasok. Tapos, itong area na to guys, kahit nasa remote location siya, kahit malayo, ganyan, active pa rin to. Like, meron pa rin mga nagdadasal dyan. Dinadayo yan talaga. Aside from tayo na turista, talagang yung mismo nga mga religious people dito. Until na pumunta dyan. Nag-iingat tayo mga kasi baka madalas tayo dito. Biglang bulong-gulong tayo sa baba. Parang lobo at bilog. Tingnan nyo naman yung itsura guys. Diba? Parang bumalik tayo sa Kazakhstan vibe. Ganun. Tapos andun sa bandang baba yung syudad na part. Or yung may mga tao. Residential. Or mga markets. Nasa taas na taas tayo eh. Meron din dito ang church shop oh. Maliit lang. Yung magnet 10 gel. 20 gel. May candle. 0.30 gel oh. Bracelet 10. Yan yung 20 gel yung ganun. Tapos yung picture frame 40 gel. Ayan. Yung tagal pa eh. Sarado pa yung sasakyan. Di pa tayo makakapasok. Hindi ko guys na-videohan kanina. Pero para makaakyat dun sa Trinity Church, nasa pinakatuktok siya. Magbabayad kayo ng 20 gel. Tapos sasakay kayo sa mga ganyan. Okay? Hindi kasama yun sa mismong tour ha. Okay, next up guys. Andito ngayon tayo sa Godauri Viewpoint. And again, inulit na naman ang tour guide natin. Guys, super miracle daw talagang mag-snow dito ng April. Which is yun din ang alam ko eh. Like, alam ko palusaw na yung snow. Pero nag-i-snow. Buti na lang guys, hindi na mahangin. Tolerable naman siya for me. Pero if ever kayo, kung pumunta kayo ng ganito, I think kailangan nyo pa din magdala ng mga coat. Ganyan. Parang gusto ko nito. Potato tornado. How much? Bumili tayo ng potato tornado. 10 lari. Alam nyo guys, parang ang mahal nito para sa 10 lari, no? Kaya na kasi nagugutom na ako eh. Baka hindi siya crunchy. Ayan, papalapit na tayo sa area na kung saan tinatawag na Godauri Viewpoint. Alam nyo guys, gusto ko lang i-share sa inyo na itong monument na to, sinisimbolize nito yung friendship ng Russian and government tuloy ng Russian and Georgian people. Not only the people but even the country mismo. Tapos tingnan nyo, overlooking guys yung Devil's Valley. Medyo medyo zero visibility sa bandang dulo. And yung Caucasus Mountain. Ayun na. Kikita nyo? Ayun po. Actually, alam nyo, known nga itong area na to sa paragliding things. Kaya lang, wala naman ako nakikita nagpa-paragliding. Siyempre, umuulan ng snow. Nag-i-snow, wala for sure nagpa-paraglide dito. Pero ayan po. Hello! Hello! Okay guys, so bago tayo ihatid dun sa mismong Tbilisi City Center is kakain na muna tayo. Part 2 ng itinerary. So ito in order natin, beef stew with tomatoes and lemonade. Okay, so yung kinain ko na yun na pinakita ko sa inyo, masarap siya, nagustuhan ko siya. And at least, di ba, yung lang kinain natin ngayon. Natutuwa ako, guys. And also, gusto ko lang i-share sa inyo na binayaran na po natin siya via GCash. O, di ba? GCash card ang ginamit natin. At in total po, ang ating nabayaran ay 683.68. Yun po. And alam nyo, to be honest meron kasing mga nagsasabi na mura daw sa Georgia, ganyan. Pero parang para sa akin, hindi po siya mura. Alam nyo yun, kahit itong resto dito, kasi resto dito sabihin natin dito binababa yung mga turista, pinapakain ganyan. Pero kahit guys sa mga hindi pang turistang lugar, parang namamahalan ako sa mga pagkain nasa restaurant. Though meron naman akong ginawang vlog patungkol sa supermarket. Check niyo na lang doon yung para makita niyo yung mga products individually. Like, pinakita ko doon yung bawat mga products, okay? Tapos, diba, share ko lang sa inyo, diba may fountain na ganyan, which is, parang iniisip ko ay hindi din pwedeng gamitin ito, ganyan. Pero may mga nakita ko, guys, inilalagay dyan yung, yung baso. Tapos, iniinom nila directly yung tubig sa faucet. Ala lang, natuwa lang ako, it's giving Europe vibes, diba? Okay, now, andito na ngayon tayo sa taas na part. Uy, natuwa ako dito! Merong bird, yung bahay ng bird. Wait, natutuwa lang ako talaga pagka nakakita ng ganyan dito. So, ayan po yung Georgian wine. Marani. Actually, pupuntahan pa talaga natin yung talagang wine region. But dito kasi may kasamang wine tasting. At iniisip ko kung titikim ba tayo ng wine. Kasi baka masuka tayo, may biyahe. I'm so sorry sa word. Hindi ko sinasadya. I'm just being honest and straightforward. Guys, sige nyo, yung wine,
Kaya lang parang napakatapang niyan. Hindi ako makakainom. Diyos ko, hindi ko alam kung ba't tayo pumasok dito. Hindi na tayo nagawa eh. Пробуйте это цинандаль. Цинандаль это белое сухое вино. Из родом из Кахетии. Если вы были в Кахетии, вы Tapang. Namay ko na agad. Оно имеет слегка золотистый оттенок. Грузинское от бронзового цвета, можно сказать. Kailangan ng ngiti. So guys, the first one that we're trying is called Tsinandali. Tsinandali is white, dry wine. Oh, sa Kaketi pala to. Pupunta tayong Kaketi eh. Doon pala gawa to. This one also has Pero ang with sarap ang high smooth notes of niya. tannins. For the white dry wine, I think you can feel it. Вот в это немного высокое содержание танинов. Kunyari pa din ako eh, pero mauubos naman. Yung guys, nilagyan ulit yung wine glass. Ang dami naman maglagay. Dami. More than 90% of all the wines. Only little, please. Thank you. Dito. That's enough. Yeah, I just want to taste. Kaya sabi nila, ba't wala pa kakunti daw ng ano natin. Ito lang yung kaya ko. Taste lang yun. Eh, mukhang mas matapang. Nakakahiya na pinakontian ko na ito, tapos di ko pa ito mauubos. So, yeah, I didn't finish about, for example, Saperavi Rosé mix Saperavi. This one, for example, is from Microzone Kinzmarau. Pero mapait. In Kinzmarau Microzone, Saperavi grapes have the ability to get much more. Diyos ko dito si Georgia, malalasing pala ako dito. Because you can make so much. Guys, tama na muna ako kasi ang tapang din eh. So, next natitik ng brandy sa kachacha. So, yung brandy, ilalagay ko yung meaning dito sa screen. Yung chacha, ilalagay ko din yung meaning dito sa screen. Okay? Hi, bye-bye. Bye-bye. Nice meeting you guys. Enjoy. You in Russia? Yeah, thank you. Nakita niyo ba guys yung video ko? Na video ko pa ng konti. Inaaya nila ako sa Russia at nagtanong na ako sa kanila ng mga tip. Kasi meron akong sasabihin sana. Gusto ko sana sabihin, nandito tayo dito. Yung mismo sakyan. At lalakarin na lang natin yung hotel natin. And yon, nakakatuwa. Alam niyo, first time natin makakausap ng Russian people. Na-touch up sa kanila kasi nagkaroon nila ako ng tip. Kasi guys, grabe ang random naman sinasabi ko na napunta doon, tapos napunta dito. Kasi nawala ako eh, kinausap kasi ko eh. Pero, nanghingi ako ng tips sa kanila kung paano sa mga eSIM, sa mga data, sa pag-access ng mga social networking sites. Kasi guys, medyo mahirap eh. Medyo mahirap po sa Russia, napakadaming restrictions, ganyan. So, yun, gusto ko lang sabihin sa inyo na meron tayong mga tinatanungan ganyan. Ito yung mismo opera house. Ngayon, tara na maglakad na tayo papunta dun sa ating hotel. 1 kilometer lang naman yung layo. Ito po yung itsura ng lalakaran dito. To be honest, part ng itinerary natin itong MoMA na to eh. Kaya hindi ko na muna bibidyohan para mas buo ang maipapakita ko sa inyo sa mga susunod na vlogs. Dito sa Georgia, guys, napakadami nagkalat ng mga tours na ganyan, no? Yung may mga number, Viber nila, Instagram. Kaya lang tayo kasi, nag-book na tayo online para wala na tayong iniintindi. Saka alam nyo yun, para fixed. Kasi may mga tendency na may mga instances rather na kapag kaganyan, baka mamaya mahal yung ibigay sa atin o mas scam tayo. Eh, sa online fix na. Ganda dito sa area na to. Napakalinis, no? Problema lang talaga sa kanila. May mga spray paint yung dingding. Pero the rest okay naman. Kung kalinisan ang pag-uusapan, malinis. So, medyo malayo-layo yung nilakad natin, but it's okay. Alam ko yung daan dito eh. Nadaan ako ito kahapon. Yay! Ayun na. Tama. Ayun ang ating hotel. Ibis budget. Alam nyo, okay naman dito eh. Safe. Ilang beses ko na sinasabing safe kasi nung una, yun din nakatanungan sa isip ko kasi syempre parang eastern part siya ng Europe na area. Diba? So again, don't get me wrong, hindi siya part ng Europe like European Union. Hindi, okay? Sinasabi ko lang nandun sa area na yun. We're here sa ating hotel. Bilis. Makapag-restaurant tayo sa labas. Alam nyo, itutuloy ko na lang itong vlog na ito bukas. Kasi napakadami ko pang pwedeng ipakita sa inyo. At I think maikli pa lang naman itong vlog na ito. Para isang vlog na lang. Again, if ever po, pagka first time nyo napanood itong vlog na ito, meron po akong ginawang hotel vlog. Panoorin nyo lang sa episode 1 ng Georgia series. Okay guys, so I'm back again. At ngayon, ng isang panibagong araw na naman na kung saan ang i-explore natin is ang sikat na Chronicles of Georgia. So maganda siya guys. And medyo malayo siya dito. Parang 11 kilometers yung layo po niya. So let's go. So ngayon guys, magpunta tayo sa Pasanuri. So restaurant yon, sikat na sikat po dito. Actually biglang umulan. Ayoko pa naman sanang umulan. Kaya ang mangyayari, magbo-bolt tayo. Meron po natin is for gel. Grabe, ang daming sasakyan. So hanapin na natin yung bolt natin. I think parang ito. Meron ako nakitang puti. Ito ba?
Ito ata. Ito nga. Okay, guys. Andito na ngayon tayo sa Pasanuri. So, ito yung restaurant na na-recommend sa atin ng mga viewers natin. Kasi, ang nangyari, mas nauna po ako mag-announce sa Instagram. Usually, sa Instagram ako unang nag-a-announce. If ever, kung hindi nyo pa ako na-follow sa Instagram, yung user handle, ilalagay ko dito sa screen. Tapos, dalawa na yung nag-reco nito. Talagang hindi ito yung kakainan ko, which is, hahanap lang ako dun sa area natin, sa hotel natin. Pero, since dalawa na yun, ibig sabihin, masarap talaga to. Kaya ngayon, let's go. Georgian restaurant ulit ito. Ayan. Ito. Ay, ang ganda ya. Wow! Okay, so ito yung itsura. Ano siya? Ang vibe niya, it's giving kahoy-kahoy. Uy, may mga chicken barbecue, may mga ganun. Ang bango! May tomato. Hello. Yes. This is pictures menu. Menu. Okay, thank you. Dito daw mag-scan kapag ka-order, saka something. Ayan, meron din ditong call, bill, cancel. Diba? So, pakita ko sa inyo muna yung price. Ito ang ating kakainin. Khachapuri. Okay? Small lang ang ating kakainin. Pero may iba't iba din sila ditong ino-offer. Diba? Hot dishes. So, ito yung sikat guys dito. Yung kinkali, ang presyo dito ay 1.95 gel. Tapos, mas mahal yung kinkali with beef, 2.10 gel. Tapos, sa barbecue naman, pork barbecue, 17.50. Tapos, kung mahilig kayo sa kebab, 15 gel naman yun. Sa salads naman, naglalaro po siya ng 10 gel to 22 gel. Okay? Ayun yung hot dishes. Pause nyo na lang guys ha. I-scan ko na lang ulit. Tapos, tignan nyo, may wine dito. Ayan. Pero alam nyo guys, since nakapag-try na tayo sa previous tour natin, ito po yung pinakagusto ko. Kings Maroli. Yan. Ito yung type ko. Wait, asan ba? Nakikita ba? Ito. So, ang presyo niya isang bote ay 40 gel. Tapos kapag isang wine glass, 10 gel. To be honest, dito sa Georgia ko na lang uli binuksan yung sarili natin sa pag-inom ng wine. Kasi pagka sa Pilipinas, parang pait na pait ako ganyan. Pero guys, iba yung lasa ng wine dito. Like literally, masarap. Promise. Ano tayo? Mag-khachapuri tayo na small. Then mag-salad tayo. Ano ba magandang salad guys? Parang gusto eggplant with walnut or cucumber and tomato salad. What do you think? Scan natin para meron tayong makita. Ano to? Okay. Dito kita guys. Yung mga itsura. So dito tayo muna. Khachapuri. Ay. Ayan. Na-angel lang ang mura guys. Oh. Gusto ko yung para may cheese. Ganito pala yung khachapuri na gusto. Ito yung gusto kong khachapuri. Yung yung pagganyan yung shape. So ang pangalan pala nun, Adjarian Khachapuri. 16 gel. Ang mahal pala nun. Mahal pala nun. Pero gusto ko na kasi masubukan eh. Sige, let's go. Tapos, ito i-chore ng hot dishes. So, lahat may picture. Mas madali umorder dito, guys. Pumunta kayo dito, ha. Naaano ko sa kanya. Foreigner friendly ako. Meron silang roasted potatoes, saka french fries. Uso kasi dito yan eh. 7.5 gel each yun. Sauces na to. Teka. Ano pa ba? May fasting menu. May salad, oh. Ako po nag-fasting ako ngayon. So, guys, hindi yung joke, ha. Talagang I'm dieting. Wah, pwede kayang isang piraso lang. Ito pala yung pangalan na nakikita ko sa TikTok. Eggplant with walnuts. So dito guys, 5 minimum of 5 din. Ganun talaga usually sa mga restaurants, no? Yung mushroom soup, ayoko na muna niyan. Okay. Wala ba dito milk tea, joke? Ayun yung mga wine. Ang mahal, 60 gel yung wine, no? Pero isang bote naman yan, red wine. Asan yung nasarapan ko? Ito guys, ang nasarapan ko, Kings Maroli. Yan yung sinabi din ng tour guide natin kahapon. Ang sarap niyan guys. Like literally, if ever umorder kayo nito, I highly recommend this one. Though again, subjective po ang panlasa. Hindi ko alam kung magugustuhan nyo. Ito ba? Ano to? Chicken barbecue. Parang masarap, no? Pero ayoko eh. Ayoko muna magganyan. Sige, salad muna tayo. Ito, umorder tayo ng green salad. Tapos, yung sa drinks natin, water na lang tayo. 2.5 gel naman yun. Bali, ito yung total. So, meron pala silang service fee at 18%, no? May VAT. So, 33.36 gel in total. Okay. Paano ba umorder? Special, no? Yung ba? Paano ba? Ayan na guys, so order natin. So ito na yung khachapuri, tapos ito naman yung green salad, diba? I think hindi naman natin ito mauubos. Yung kalahati ay dadalhin ulit natin sa ating hotel. And may egg siya, meron cheese, tapos may butter to I think. Tapos ito naman green salad lang siya. So ngayon, let's try na. Okay, so ganito guys, hahaluin lang natin siya ng pagganon, okay? Ganyan siyang kainin. Nakikita ko din sa mga TikTok videos. So ito, parang hindi natin magalaw-galaw. Yan. Ganyan siya, no? Galing.
Kitang-kita yung egg, oh. Ang bango niya in person, guys. Ganit, ang laki din pala niya in person. Pero small lang tong binili ko as far as I know. Feeling ko magugustuhan ko siya. Mahilig ako sa cheese, eh. Parang panghuhusga ko ganun. So, parang feeling ko salty din kasi may butter. Grabe, naglalaway ako. Mahilig ako, guys, sa cheese. Alam niyo yan if ever ko lagi kayo nanonood. Though, ang cheese na kinakain ko, syempre, hindi mga cheese na parang galing dito sa Europe. Na may mga time maaasim, di ba? So, parang taste pa rin natin na cheese yung parang type ko. Pero, let's check this out. So, inin na natin. Walang cut to, guys. Ay, ang init. Gusto kong init. Let's eat. Oh my God. Ang sarap. Ang sarap. Guys, ang sarap. Walang halong joke. Bibigyan ko na siya agad ng 10 out of 10. Ganong level. Ang sarap. Do baka mamaya dito lang yun sa restaurant na to. Pero ang sarap. Tapos, may alat factor siya na dahil sa butter at sa cheese, yung egg hindi ko nalalasahan. Yung tinapay, ang lambot. Ang sarap, guys. Bago kayo kumain na, guys, merong CR dito. Maghugas muna kayo ng kamay. Ang sarap. I can eat this everyday. Ano level? Tignan nyo. Sarap. Lasang cheese siya, yun lang ang masasabi ko. Cheese na hindi maasim, though medyo salty. Hindi ko mahipo, kaya ginaganito ko na dahil ang init. Sarap, guys. Like literally. Worth it. Order nyo to. Promise. The best. Kung pwede lang mag 100 out of 100. Alam niyo yan, pagka gusto ko yung food, gusto ko. Masarap talaga. So guys, tingnan nyo. May natira. Diba? Alam nyo, super sarap niya. Masarap siya, don't get me wrong. I like it so much, like literally. Pero alam nyo, napakadaming serving pala ng cheese. So, sa super sarap ng cheese, may part na bandang dulo parang masusuya ka na ganun. So, ito papaano ko na to, papa-take out ko na to. Dahil hindi ko siya kayang ubusin pala. Napakadaming cheese. Gets nyo, para akong pumapapak ng cheese. Tapos ito naman, ito na lang uubusin ko. So, ito po yung salad. Then, nakalahati ko na siya at uubusin ko na lang yan. Then, after that is aalis na tayo. Kasi meron pa tayong pupuntahan isang destination. Okay guys, andito na ngayon tayo sa Chronicles of Georgia. Ayan. Actually, medyo malayo yung pagpunta dito. Parang ang binayaran ko is 14 na gel sa Bolt. O diba, ang layo. And ang ginawa ko na lang para mas madali. Kasi yung ibang mga Bolt drivers guys, hindi sila nagsusukli. Ang ginawa ko, kinunin ko na lang dun yung card ko. Which is, hindi gumagana yung GCash eh. Hindi gumagana yung GCash ko doon. Pero, gumagana yung BPI ko. So, BPI yung pinambayad ko para automatic na. Ito na! Ang taas niya, guys! And alam niyo, may nakita akong Pilipino. Ayun na, Pilipino sila ate. Napapanood daw nila tayo sa Instagram. Ngayon, umakyat tayo dun sa pinakataas. Ang taas pala niya. May aakyatin. Saka alam nyo, dito sa Chronicles of Georgia, napakalayo niya doon sa mismong area ng hotel natin. Pero dito, meron ditong malapit na parang river, lake, ganon. Sabi, ang taas niya. Tapos guys, pagka lumalapit kayo, parang nakakatakot. Tingnan nyo guys, share ko lang sa inyo. Super konti lang na tao dito sa Chronicles of Georgia. Kaya I'm so comfy to take a photo. Tignan nyo, nag-set up ako dyan ng tripod. Then, ito yung pinaka-view ko, o diba? So, gusto ko nga pala pakita sa inyo na ito, at ipaalam din sa inyo na ito po yung Stonehenge. Hedge ng Georgia, ng Tbilisi. O diba? Parang siya lang din yung matatagpuan dun sa UK. Though, ito parang for me, hindi ko pa napupuntahan yun, pero ito kasi may mga ukit. May mga ukit ng iba't ibang tao, ganyan. Tapos, alam nyo ba, ginawa yun noong 1985. Pero, yan pong mismong infrastruktura na yan ay tinaguri ang never officially completed. Why? Because di ba naalala nyo yung USSR o yung Soviet era, biglang nabuwag. So yun, hindi na siya natapos ng buong buo. So hindi yan yung pinaka-finish product niyan. But hanggang ngayon, ayan, tingnan nyo naman, nakatayo pa din siya. And ito, tingnan nyo yung view. Habang papunta tayo dito sa kalsada, diyan sa papunta dito from Tbilisi City Center mismo, kitang-kita na to. Like sa mountain, kitang-kita na siya. Ang problema ko nga ngayon, sana meron tayong masakyan uling Bolt pauwi. Pero meron mga taxi dun sa ibaba. Kasi 'di ba, nakasanayan na natin na sa sa application tayo mismo nagbo-book para fix. So if ever kung wala, last resort natin, magta-taxi tayo. Ayan guys, so may photo tayo diyan. Ayan. O 'di ba? So i-upload ko 'yan pang birthday post ko. So if ever
check nyo na lang sa Instagram account ko. Kapag hindi nyo pa ako pina-follow guys, i-check nyo lang doon sa Instagram account ko. Doon, pinopost ko doon lahat real time. And also, kasi guys, alam nyo, gusto ko lang i-share sa inyo, meron po kasi tayong mga ginagawa ngayon na kung saan nagbukas po ako ng marketplace ko sa Instagram. If ever, kung hindi nyo pa na-follow yun, i-follow nyo. Yung user handle ilalagay ko dito sa screen. So, kasi diba yung mga content creators, ganyan, meron silang ina-attenda na parang, tawag doon? Vloggers United, ganyan. O yung mga bazaar-bazaar, na kapag kunyari, nagsasell ng mga pre-love, ganyan. So ako guys, I'm planning to sell some of my stuff there. Like yung mga gadgets ko na hindi ko na nagagamit, ganyan. And also, yung mga ganito, yung mga overshirt ko na mga gamit, ganyan. Pwedeng yung mga cords, ganyan. Pero ito hindi ko pa ito ibebenta. Pero sooner, let's see, basta i-follow nyo na lang doon. Ibebenta ko doon lahat. So karamihan ng mga size na mga nandun is large. Ano, large kasi ko eh. May mga size ako doon ibebenta na parang medium, ganyan. So yan, in case lang naman, kung gusto nyo. And also, meron din ako mga brand new stuff doon. Pina-plug ko lang dito para tawag doon, para scattered kung sino yung mga audience sa ganitong vlog, ganyan, pwedeng makapag-follow din doon. Lakarin natin doon guys sa dulo, meron ako nakikitang church eh. Ganda guys, ang grand, nakakatuwa, pero para medyo nakakatakot yung ibang sculpture, pero ganda niya. Also guys, just in case, yung mga pillars na yan, 16 siya in total ha. Itong mga nasa taas, mga ano yan, mga king and queens. Tapos yung mga nandito sa baba, mga parang Bible people. Gets nyo yan, mga Bible stories, mga kaganapan sa Bible. Itong nasa pinakaibaba. Tapos again, yan, mga king and queens. Kaya wala akong kilala. Wala akong kilala, to be honest. Sabi guys, so, tignan niyo itsura dito. Kitang-kita lahat ng mga building. I think residential buildings yung mga yan. Kasi wala akong nakikita na parang may mga something na kakaiba na parang shopping mall, ganyan. So, dito pala yung area ng mga residential. Sa merong Chronicles of Georgia. Ito guys, yung sinasabi ko sa inyo kanina na merong lake. O, diba? Ang peaceful, ang sarap dito mag-moment lang, ganun. Plus, free lang dito. Wala kayong babayaran. Nyo, dito sa Georgia, grabe talaga pagpapahalaga ng government nila sa mga aso. Pakikita ko sa inyo, ha? Tingnan nyo. Meron sila dito inilagay na doghouse. So if ever kapag ka nagugutom yung aso, meron dyan. Tapos kanyari umuulan, meron silang sisilungan. Ang napansin ko sa aso dito, kapag kami nakikita silang bit-bit nyo na plastic, tapos kapag ka naaamoy nila na pagkain yun, guys, hindi kayo titigilan sa kasusunod. Kaya ako, yung tinake out natin kanina, di ba nag-take out tayo ng tinapay, yung katsapuri na gustong-gusto ko, na sinasabi ko pang 11 out of 10. Guys, sunod sa akin, kaya ang ginawa ko, pinakain ko na din. Pero okay lang, kasi 4 naman silang nakinabang dun. Pero sayang yun. Napakasarap talaga. Ito yung itsura niya. O, at least natapakan na, hawakan ko na yung Chronicles of Georgia. Taas o. Diba? Nakapag-stay na tayo dito longer. Ang tagal natin nag-stay dito guys kasi hindi siya crowded. And also, before we go, gusto ko lang din sabihin sa inyo, ito po ay isang powerful national symbol ng kanilang bansa. Aside from Christian roots, nakikita niyo yan. Yan, yung mga iba't ibang mga biblical stories, biblical people, ay dito naman sa taas naman, mga royal heritage naman ang sinisimbolize. Like Chronicles of Georgia. So, nag-book na tayo ulit ng boat going dun sa city center, which is, ang pinin ko is yung Ibis Budget Tbilisi Center, 14 gel. At ayan, gusto ko sa inyo pakita. Di ba ito yung kinikwento ko sa inyo ng mga kakaraang araw, yung aso, na merong tag na nasa tenga. Sabing ganon, yung mga tag pala na yan, yung kulay niyan ay may sinisimbolize. So kapag ka pala blue, yung ganyan, ibig sabihin, mabait guys, super bait nung aso. Blue at green, super bait. Yung yellow, good dog. Tapos yung mismong red ay wag daw lalapitan kasi yun daw yung tipong parang mapanganib, ganon. Kumbaga, ganyan daw ina-identify ng government yung mga aso. Kasi kapag kunyari, ito, kukunin nila to, kumbaga parang sasaksakan nila, tapos i-health check nila. Kapag ka sila, in-reach out sila nung aso na talagang agresibo, red agad yon. Ito mabait to kasi yellow, which is siya ngayon nanghingi sa atin ng tinapay. Tapos kapag ka meron sa ating lumapit na blue, tapos green, yun daw yung pwedeng ganito, ganong aso, yung parang itatap-tap mo, bahala ka kung ano gusto mong gawin. Pero pag red, don't you ever dare. Ay, wow. Galing. Biglang sulit ang ganun. Basta ganun, guys. Okay, so guys, it's already 5:53 PM. And
almost 6 hours na simula nung kumain tayo kanina. And gusto ko lang i-share sa inyo, like after dun sa Chronicles of Georgia is bumalik na tayo dito sa hotel. And kasi medyo masakit yung ulo ko guys, like ganon. So, ang inisip ko, baka mamaya nakaka-apekto yung ginagawa ko. Kasi guys, share ko lang sa inyo, ngayon kasi, parang ano ko crash diet ata yung tawag sa ganito. Kasi nanood ako ng mga TikTok videos. So, kasi ang mga kinakain ko ng soup, kinakain ko ng salad, kinakain ko ng tinapay, ganyan. So, parang I think, masyado ko na force or nabigla yung sarili ko sa mga kinakain ko. Kasi for context, pinipilit guys talagang magbawas starting this Georgia trip sana. Kaya lang, grabe. Pala, na-imagine ko yung mga kinakain ko ng mga nakakaraang araw. Is puro sabaw lang, ganyan. So, simula April 4. Wait, konting story time lang to ha. Simula April 4, 5, 6, tapos 7 ngayon. Hindi tayo kumakain ng heavy. Kaya ngayon, guys, tara magpunta tayo sa isang Thai resto or what na may rice para kumain tayo ng rice kasi guys, kailangan natin din yun kahit papano. Dapat naman balance, di ba? So ako kasi hindi naging balance ang ginawa ko, masyado kong ginugutom yung sarili ko. So now, maaga pa naman, pumunta tayo sa Thai resto na malapit dito. Okay, so now, ito na, malapit lang naman dito yung Thai cuisine. Kumain na muna tayo guys ng dinner. Then after na, pumunta tayo sa Spar. Papakita ko din sa inyo yung Spar or parang 7-Eleven sa kanila yon. At may bibilin tayo doon. Ayan, Thai curry. Ayan, at least may rice. Oh, let's go. Let's go dito. Ito yung sa kanila, Walt. Itong Bolt nakita ko na yun. Pero may Walt sila, parang Food Panda. Ayan, merong fried basil with minced pork and fried egg. Alam yung favorite ko yan. Like super, siya, tawag doon, pad kapraw. Yun ang hinahanap ko. Then meron silang Thai omelette dito. Sige, tara. Order. Oh my God, meron Thai tea! Sige, ito na muna. Ano naman ngayon muna tayo, mag-cheat day. Diba? Do you accept credit card? Yes, credit yes. card, okay. One fried basil with minced pork and fried egg. You beef, pork, chicken, beef, seafood, vegetable. Okay. Pork. Pork. Yeah, pork. Combo pork. Yeah, okay. and also Thai omelette. Thai omelette. Yeah. Okay. And green Thai tea. Green Thai tea. Okay. Very good. Yeah. You speak really good. Yeah. Because I just went to Thailand last week. Oh. Yeah, Bangkok. During the earthquake. I go home Bangkok, Thailand. To Bangkok. Yeah, because during the earthquake, Myanmar, Thailand, the earthquake. Myanmar. Earthquake, like yeah, I was there. Right. Yeah, there, me there. Yeah, me. Sure. In Pattaya. Pattaya. Yeah. My friend, you Pattaya. Yeah, me there, Pattaya. Earthquake.ใช่ Yeah. Bangkok ตึก Yeah, Chatuchak. ใช่ Yeah, Mochit. Yeah. จากเย็นโอ้ย good. Yeah. Kapun kap. Grabe, ang saya guys ang feeling dito. Ang homey ng vibe, ang cozy. Ganon. Wow, naging hotel pala. Pero gusto ko na i-share sa inyo na, alam nyo, kapag nakakita ka ng mga ganitong klaseng resto, parang feel at home ako Ganito, Japanese, ganyan. Thai. Actually, yun Thai food, Japanese food, Filipino food. Diyan nagre-revolve ako na yung comfort food. Sarap talaga. Sarap. Okay, so tikman na natin to. Oh my God. Lasang chatamyu. Ang sarap. Lasang Thailand. Wait, muna natin ubusin. Kasi maubos natin, wala pa tayong pagkain. Wait natin. Ayan na. Grabe. Ang saya-saya ko, guys. Favorite ko yun. Ang dami nilang serving dito, And medyo mahal din naman talaga. Ngayon ko lang na-imagine, may egg na nga pala to. Tapos meron pa to. Guys, this is literally my comfort food talaga. Itong kapag... Ay, ang bango. Natutuwa ako. Grabing takam yung nararamdaman ko ngayon. Alam ko, baka mamaya akala nyo ang OA ko lang ganyan. Pero guys, kasi ang sarap nito. For me. Ay, baby jam ko muna pala. Okay, let's eat guys. Let's eat. Thank you Lord for this food. Ang sarap. Ayan, ang nito for sure.
Ang sarap. Though, hindi siya ganun ka-level na nasa Thailand. Hindi ganun ka-crispy. But masarap pa din. Guys, mag-comment nga kayo sa baba. Gusto ko malaman kapag ka nasa abroad, maliban sa local food nila, kasi sunod-sunod na araw, local food nila yung kinakain natin. Anong klaseng food yung hinahanap nyo? Pinoy food ba? Thai food? Korean food? Japanese food? Or what? Kasi yan yung talagang medyo ka-connect sa lasa natin, di ba? Okay, so tapos na tayo guys kumain dito. And alam nyo, i-rate ko siya ng 9 out of 10. Bakit? Kasi masarap naman siya. Kaya lang syempre iba yung lasa natin kapag Thai cuisine, di ba? Talagang napaka-pick talaga, di ba? So, ito okay din naman siya. Pero hindi ganoon ka-same taste ng mga nalalasahan natin sa Thailand. And if ever, I highly recommend this one. Kasi nasa abroad naman tayo, di ba? So, napakalapit lang niya sa Ibis na hotel natin. Now, let's go sa Spar. Actually, may Spar na malapit dito at may Spar na medyo malayo. Ito, may Spar dito. Let's go! Ito, yung loob ng Spar. It's giving 7-Eleven. Mas malaki. Malaki naman pala. Check natin. Hello! Hello! Tingnan. Yeah, YouTube! Hello! Tingnan natin kung ano yung pwede nating mabili. Ganito dito. May mga meat. Nutella. Ayan. Ano kaya pwedeng mabili natin? No? Tignan nyo yung mga ano dito. Beer. 3.50. Gel. Coke nila. Fanta. Saka Sprite. 1 gel. Oh, may birthday stuff here. I think chips na lang bilhin natin. Chips. Or nuts. Which one is the best? Meron tayong ganito eh. Masarap to guys. Bumili akong ganyan nung nagkas-veggie tour tayo. Ano ba mas okay? Let's see. Papakita ko lang sa inyo yung price if ever kung interesado kayo. 10.95 po yung Pringles. Yung Doritos, 6.15 gel. Bumili tayo nito. Kailangan natin to para sa balloon. Mamaya explain ko sa inyo. Pa-follow daw tayo guys. Nakakahiya. I-V-A-N. Here. The first one. Yeah. Tara guys. Ang bait niya. Abot ang ngiti sa akin ng staff. Tapos ang kinaganda doon, finalo pa tayo. Ito nga pala guys, yung itsura ng dadaanan nyo papunta doon sa hotel. And ganyan talaga yan. Huwag kayong matakot sa mga ganyan. So ganito talaga yung dadaanan nyo dito. And kahit sa ang lugar guys, kahit sa mga government building may mga ganyan. Yung kinainan nating Thai curry na masarap. If ever guys, type nyo lang yan sa Google Maps Thai curry, di ko mabasa. Ako Villadiani branch. Ayan na! Ayan ang ating hotel. So yun guys, isinama ko lang kayo sa nangyari sa atin kahapon at ngayon. If ever kung nagustuhan nyo, feel free to like this video. At kung meron kayong gustong i-comment or sabihin, i-drop nyo lang sa comment section. Again, napakadami pong lalabas na vlogs patungkol dito sa ating trip dito sa Caucasus. Okay? Caucasus na yung sinasabi ko sa inyo kasi hindi lang naman isang country ang pupuntahan natin dito. Again, this is Ivan Guzman. So, yun lang!